ko po, Mr. President, dalawa lamang po sa LTO and sa PPA. Umpisahan po natin, Mr. President, yung e-bike. Marami na po akong natatanggap na reklamo tungkol sa e-bike. Sila na po ngayon ang hari ng kalsada. Dati jeepney, ngayon ang e-bike na raw. Ano pong programa meron ng ating LTO para ma-regulate po itong pagdami ng e-bike? Again, don't get me wrong, I don't have anything against sa e-bike. Ito po ay ginagawang hanap buhay ng iba nating mga kababayan. Sabi nga nila, kaysa naman magnakaw, nakakapirwisyo ng konti, at least may kumikita, nakakatulong sa pamilya, etc. Pero lumalala po yung problema sa e-bike. And itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero, walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Ito ba, itong issue sa e-bike, ito ba ay binibigyan atensyon ng ating LTO, Mr. President and Mr. Sponsor? Ayan o, may video tayo. Your Honor, Mr. President, tama po yung inyong obserbasyon, no? Ako rin po nakikita natin yung mga e-bikes, no? Kung saan-saan. But there was a memorandum circular issued by then Secretary Bautista requiring LTO issued the MC. yung LTO pala nag-issue ng MC For registration of the and ng LTO. of the e-bikes. Sa lisensya ng magdadrive. At saka yung mga lisensya ng magdadrive nito. But now they are but it was suspended by Secretary Bautista back then. But now, according to Secretary Lopez, pag-aaralan po nila, no, they will have public consultations regarding the, of course, yung safety, yung registrability, and the issuance of license, no? Para po dito sa mga e-bikes na ito. Tama po kayo, medyo nakakatakot din po dahil magaan po sila. As of now, bawal po sila dapat sa mga main thoroughfares. So, ang kailangan nila paigtingin yung enforcement, Your Honor. Pero nakikita pa rin sila sa mga main thoroughfare, Mr. President. Nakikita, in fact, coming here from my residence, binilang ko yung e-bike na nadaanan ko, siguro may mga 50. Very prominent na sila ngayon. Kumbaga, natabunan nila yung tricycle. Ang concern ko rin, itong mga tricycle drivers natin, tricycle operator, dumaan sa butas ng karayman halos kasi paparehisto sila ng tricycle nila, kukuha sila ng prangkisa, tapos magme-member sila ng TODA, kailangan meron silang insurance, tapos kailangan may driver's license sila and all. Samantala itong mga e-bike na mga operator, nada. Bibili silang e-bike, after that, pasada na sila, game na. So, nababawasan din ang kita nito mga legit na tricycle operators and drivers. Mr. President. Your Honor, ang dilema po ng LTO at ng DOTR, ito pong mga napakita niyong video, ay LGU ang nagbigay po ng prangkisa, no? Pero as far as LTO is concerned,
hindi po sila registered at hindi po sila dapat dumaan ng main thoroughfares. Pero for leeway, pinapayagan po sila sa mga barangay, sa mga subdivision, hindi po sila dapat dumaan ng main thoroughfare, Your Honor. But that's main thoroughfare, Mr. President. Kasi kita mo naman, lahat ng whether light or heavy vehicles dumadaan, so that is considered as main thoroughfare. And tapos 1, 2, 3, 4. Pag 4 lanes na kalsada, that should be considered as main thoroughfare at dumadaan po sila. And then wala po mga driver's license yan. According to LTO, they will now apprehend. Kasi po, LGU po ang nagbigay ho yata na pahintulot. Pero as far as LTO is concerned, hindi po dapat payagan, no, sa main thoroughfares. Maging fair po dapat tayo. Wala pong kontra dito sa mga e-bike operators. Pero bakit hindi ho tayo makipag-coordinate sa DILG para yung DILG kakausapin tong mga LGU, magkakaroon ng instructions, magkakaroon ng agreement between LTO and LGU para malaman nila, magdi-design sila ng programa na ma-regulate na maayos itong e-bikes na hindi naman po mamamatay yung mga traditional tricycles natin. Na itong mga tricycle drivers na nakausap ko, sila po yung nababawasan ng kita. And yet, sila ay magme-member ng TODA, tapos sila po nag-iintriga pa sila ng kita, tapos meron silang insurance, driver's license, etc. Itong mga e-bike operators, bibili sila ng e-bike dyan, and then after that, punta lang sa LGU, and then pasada na. So siguro it's about time na pag-isipan po natin na obligahin natin itong mga e-bike drivers, operators, na kumuha ng driver's license. If not, siguro apprehend sila or pagsabihan po itong LGU. Your Honor, according to Secretary Lopez, nagpapasalamat po sila sa inyo pong paglabas nito pong sa inyo pong suggestion. They will coordinate with the DILG and the LGUs, and they said that they will comply, no? They will apprehend ito pong mga e-bikes kasi tama po kayo, dapat maging patas lamang dahil yung mga tricycle may prangkisa, no? Meron po silang boundary at lahat sumusunod po sila. So at nababawasan din po yung kita. Dapat lang humaging patas, and they have the commitment that they will comply yung pong inyo pong mga request. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asika Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Kasi syempre, mahal ko rin mga tricycle drivers. Lumalapit din sila sa atin. Again, sabi ko ang kanina, itong mga tricycle drivers natin, matagal ng panahon, nagsiservisyo, kukuha muna sila ng prangkisa, tapos mag-register sa LTO para sa lisensya, at magbibigay ng boundary. So, ang dami nilang ginagawa, no? Kukuha ng insurance, third-party liability. Hindi basta-basta maging member pa ng TODA, samantalang itong e-bike o e-trikes, wala talaga eh. Tapos ngayon, pag nagka-disgrasya o gumawa ng violation, paano sila issuehan ng citation o ticket for traffic violation?